Sup guys! Previously we shared our immigration experience, Klook Tourist SIM card kung saan makakapagpapalit ng mas mataas na exchange rate at Bolt application. Nag-hotel room tour and review din tayo at nag-try ng iba't ibang klaseng street food dito sa Bangkok. Nakapag-share din kami ng ilang mga tips at trivia, cost and expenses, etc. First day pa lang yun napakadami pa namin gusto ma-share. Wala pa nga tayo sa mga totoong activities at tourist destination dito So, hindi ko napapatagalin. Umpisahan na natin tong day 2 namin sa Bangkok. Let's go! May one. Hello. Let's check. Good morning guys! After maligo, magbihis at magayos, bumaba na agad kami dito sa ground para itry yung kanilang breakfast buffet. Tignan natin mga foods nila. Siyempre hindi mawawala ang sunny side up egg sa breakfast na may ternong sausage. May tom yum fried rice, meron ding pad thai, chili garlic spaghetti, plain rice, stir-fried pumpkin with egg, stir-fried chicken with oyster sauce, and soup. Meron din silang soft-boiled egg, steamed custard bun at steamed chicken bun, may salad bar din, mga drinks, orange juice, milk, cereals, and pastries. Not bad Ina-expect ko egg rice tapos mga dalawang klaseng ulam lang. Sulit din talaga sa price ng room na may kasamang breakfast buffet. Ang dami Pero sa ngayon, kinuntian lang muna namin parehas ang pagkuha. Sa ibang araw ko nababawian tong breakfast buffet nila dahil meron na kami nakaschedule na kakainan everyday. Katulad mamaya, may gustong-gusto kami makainan dito na for sure na masarap. At ito yun. Kaya naman, maglalagay lang muna kami ng laman dyan dito, tapos sibat na. So, after kumain, uumpisa na namin ang pagte-temple run ngayong araw. At ang uunahin namin ay yung Wat Saket. Why? Dahil bukod sa 8 minutes lang siya from hotel via car, malapit na din dito yung mga iba namin pupuntahan sa list. Nakapaligid lang. Kaya ng lakarin. So, we booked Bolt from our hotel to Wat Saket and it cost us 69 baht. Wat Saket's full name is actually Wat Saket Ratchawara Mahawihan. Pero ang haba masyado kaya locals just call it Wat Saket. Or, it is more commonly known as the Golden Mount because of the 80-meter tall chedi that sits atop of the temple. And kung gusto mo tong puntahan sa pinakataas, you need to climb the 344 steps up the mountain to reach it. And kung jigan akyatin to, may entrance fee sila na 100 baht per tourist. การเหมือนกับว่าเป็นการทำดี Oh, na ako. Hindi mo na kaya agad? Kaya pa? Inuna talaga namin to dahil na-search ko na sobrang init daw dito sa taas pagtanghali or hapon. So kung umaga, at least healthy pa yung sikat ng araw. Isa din to sa mga temples dito na pinapayagan dalhin yung footwear. Hindi ko lang sure kung bakit iniiwan pa din ng iba yun sa kanila. Pero halos lahat naman talaga ng temples dito, required na tanggalin yung mga shoes. Hindi lahat ng tao sa mga tourist attractions or temples ay turista. Marami din mga locals na nagpupunta doon para mag-pray talaga. Nag-o-offer ng bulaklak or ginagawa yung mga traditions nila. So when you see one, respect them. Huwag basta picture ng picture. At kung inaakala nyo na ito na yung pinakataas, nagkakamali kayo. Meron pa tong itataas kung saan andun yung Golden Mount. Yun nga lang, nung time na andun kami, ginagawa siya. Kanta ka. Kaya naman, hindi na kami masyado nakapag-picture-picture. Inikot na lang namin at in-appreciate yung 360-degree view. Then, bumaba na ulit kami. Bye-bye! So, gumising kami ng 6 a.m., nag-breakfast ng mga 6:30 pasado at pumunta dito ng exactly 7 a.m. para makapunta sa kakainan namin ng 9 a.m. Kasi 9 a.m. opening ni Ranjai-Fai Nakababa kami ng Wat Saket ng mga 8 a.m. pasado so meron pa kaming time para maglakad papunta sa Ranjai-Fai. Yes, walking distance lang. Malapit lang siya dito, mga 7 minutes walk lang. Sakto to before opening ng store nila, andun na kami.
Naglaan talaga kami ng konting allowance sa oras dahil ang bali-balita dito lagi daw may pila dito kay Ranjay Fai. Para kung sakali man marami kumakain, sasakto kami ng early lunch. Ang kaso, kakabukas pa lang nila pero fully book na agad. Hindi lang yun, napakarami pa din ng mga naghihintay at nakapila sa labas ng store nila na mas maaga pa sa amin. Padami pa din ang padami dahil meron din mga katulad namin kakadating pa lang at may mga nagsisidatingan pa na umaasang makakain pa today. Pero negative talaga eh. Si Ranjay Fai kasi talaga mismo ang nagluluto ng specialty dito kaya may limit lang per day ang kaya niya i-accommodate. So, mission failed kami. At hanggang tanaw na lang kami sa kanya. Bigo kami kay Ranjay Fai. Bukas ay saan ulit? Friday. Bye. Napuntahan namin yung Watsaket at naserve naman niya ang kanyang purpose. Check. Nag-fail nga lang kami kay Ranjay Fai kaya kailangan namin i-revise at mag-improvise sa itinerary. Pinalitan namin siya ng Tipsy Mai na naka-schedule pa sa ibang araw since magkatabi lang naman sila. Walang pila dito kaya we decided na mag-temple run pa muna at bumalik na lang dito ng saktong lunch para din mas gutumin pa. At since sobrang lapit lang dito tong mga to, nilakad na lang din namin. Pero inuna na namin yung Wat Ratchan at Daram, Warawihan or Loha Prasat. At ito yun. Also known as the Metal Palace, it is topped by 37 glided spires signifying the 37 enlightenment virtues of Buddhism. Loha Prasat is the only temple of multi-floored and square-based construction that is in existence today. Travelers are welcome to enter here with an entrance fee of 20 baht. Compare sa Grand Palace at Wat Arun, hindi masyadong matao dito kaya okay mag-picture-picture. Halos solo namin. Makakuha talaga kayo ng mga Instagrammable photos katulad niyan. Tripod lang ang gamit namin. Kaya kung solo traveler ka or couple or walang tour guide na kasama para may makapag-picture sa'yo, tip ko na magdala ka ng tripod. At kung ma-pictures din kayo like us, siguro marirecommend ko na sightseeing time dito mga 2 hours para sa buong place. Mga 1 hour lang siguro pwede na kung tamang libot-libot lang, masid-masid, tipong i-appreciate lang talaga at mag-give respect lang sa place. Let's go to the third temple. Wat Tepti Daram, that means Temple of the Angel. Yo, let's go. Init. Suggested sightseeing time dito is 1 hour and there is no entrance fee. Pero hindi na kami masyado nagtagal at naglibot. Pinuntahan lang namin yung White Buddha, nag-observe, nag-give respect, at nag-appreciate lang tapos umalis na din. Nahihilo na kasi kami sa gutom, tapos sobrang init pa. Guys, okay lang maglakad-lakad dito kung kaya lakarin para makatipid. Pero wag nyo kami gagayahin. Magdala kayo ng payong. Promise, sobrang laking tulong nun sa buong stay nyo dito. So, eto nga yung kinainan namin for lunch na pinalit namin kay Ranjay Fai. Ang Tipsy Mai Pad Thai. Na halos katapat lang din ng huli naming pinuntahan. So, let's go. Pasukin na natin. Pagpasok pa lang may kita mo na agad through glass wall kung saan nila niluluto at ginagawa yung mga foods nila, especially the Pad Thai, or correctly pronounced as Pad Thai. One of the most iconic dish here on Thailand. And dahil walang waiting list dito, dire-diretso na kami sa loob. At nakakatuwa kasi ang populate at masiyahin ng mga staff nila dito. Halos lahat ng sumalubong sa amin, tinatay greeting kami referred as the Y. Consist of a slight bow with the palms pressed together in a prayer-like fashion. Hindi naman required sa mga foreigners or tourists like us na mag-Y sa lahat ng Thai na makikita natin, pero hindi naman masama na mag-Y din in return sa mga nag-greet sa atin. At dahil nga sobrang init kanina, pinauna na namin ma-serve agad yung drinks na in-order namin.
Icy coconut juice sa akin at tinry naman ni Anika tong fresh orange juice na isa din sa mga bestseller sa kanila. After ng refreshments, dumating na din yung in-order naming cold crab meat that cost 349 baht. Aligi pa lang, panalo na! At ang maganda pa dito, hindi na kami magpapakahirap magbalat at maghimay para lang kunin yung mga laman. Dahil naka-ready na siya, kakainin na lang ng kakainin. Kahit dito sa may mga pangsipit na part, hindi na kailangan ng cracker or pukpukin. Then sinerve na din yung pad thai songkryong that cost 500 baht. At syempre, tinry din namin yung original that cost 150 baht. And don't forget the peanut, syempre, na siyang kukumpleto sa lasa ng pad thai. Original pad thai is a combination of shrimp oil, fresh deep sea prawns, vegetables and seasonings wrapped in egg, while the pad thai songkryong is a combination of various quality ingredients including shrimp oil, fresh extra-sized deep sea prawns, and sliced squid. Then, finely garnish with crab meat and sliced raw mango. Pwede ka din mamili kung chan noodle ba or glass noodle. Jet 12, bakit din kayo kumain? Parang ang mahal naman ata. Makakain ka naman ng patay sa ibang lugar sa Thailand na mas mura. Yes, usually street food patay costs around 70 to 80 baht. Pero dito pa din namin piniling tumikim ng patay because bago pa man kami pumunta dito sa Thailand, nagsusearch na kami kung saan masarap at the best kumain ng patay, omelette at mango sticky rice. And ayon sa research, itong Tipsy Mai is the oldest patay restaurant here in Thailand which has started before the World War II pa. And they are the first one who created pad thai senchan with shrimp oil, deep sea prawns, and wrapping egg. At ito pa, itong brunch na nakainan namin ay yung pinaka-original brunch daw. Bukod sa pagdi-display nila ng cooking mastery pagpasok pa lang ng pinto, mapapansin mo na din yung mga walls nila na decorated with memorabilias and numerous awards implying to their legendary status as the best pad thai here in Bangkok. And that is why, dito kami kumain kahit medyo pricey. And for us, worth it naman talaga. No joke, ang sarap. Lalagyan mo na to. Ito. Sige na. Lagyan natin ang crab. At paglabas naman, tsaka palang nag-uumpisa humaba ang pila. Buti na lang, nakakain na kami. At dahil nga sobrang init, katanghaliang tapat at mas iinit pa, napagdesisyon na naming hindi napuntahan tong mga natitirang temples. Masyado kaming mapapagod at magkukumahog meron pa naman kaming appointment mamayang 5 PM. Kaya naman, pinalitan muna ulit namin tong mga to ng pag-shopping. Aircon pa. Siyempre nagbook ulit kami ng Bolt from Tipsy Mai to Platinum Fashion Mall and it cost us 136 baht. At share ko lang na ang cool nung nasakyan naming kotse. Automatic. Nakakatuwa. Pinanggagrab or Bolt lang nila mga ganitong sasakyan dito. Platinum Fashion Mall, commonly called as Pratunam Market, is one of the largest wholesale and retail mall in Thailand with over 2,000 shops in a 6-story building. You could spend the whole day walking and browsing all the store here, but in our case, limited lang ang time namin nun, so we make sure na mabili lang yung kailangan namin mabili. And of course, para din makita at makapunta sa mall na to. Dahil very popular din tong lugar na to dito. And kaya naman pilit na namin siningit sa schedule to ay dahil Wednesday yung araw na yon. Sobrang crowded daw kasi dito ng weekends and fix na ang schedule namin ng Thursday and Friday. So yun na lang talaga ang chance. And mga tol, i-ready nyo na ang cardio at mga paa nyo pag nagpunta kayo dito kasama ng mga girlfriend nyo. Dahil for sure na mapapalaban kayo sa lakaran at ikutan dito. Parang mas marami yung mga shops na ikatutuwa nila at ang mumura pa.
And siguro kung gagamit ulit ako ng comparison sa Pinas, para siyang mga mall sa Divisoria, mga Tutuban, 168, mga ganon. Though sobrang laki nito compare sa mga yun Pero ewan ko, ganun yung nafe-feel ko nung andito ako na parang nasa Divisoria Malls lang. And ayun nga guys, nalobat ako dun. So bumalik kami ng hotel para mag-charge, maligo, magayos at mag-change outfit para sa last at pinaka-important namin na pupuntahan ngayong araw. And dito yon sa Lebua at State Tower. To be specific, dito sa Siroco, the world's highest alfresco restaurant, kung saan may kita mo na ang halos kabuuan ng Bangkok City. Dito kami magde-date at magsa-celebrate ng anniversary. Yes po, kaya hindi namin masyado kinarir ang pagte-temple run kanina para hindi kami kulangin sa oras. 7pm pa naman ang reservation namin dito pero umakyat na kami ng mga 5:45 para maabutan yung sunset. At syempre, makapag-picture-picture, may appreciate pa at ma-amaze sa breathtaking panoramic views of Bangkok. At habang tumitingin-tingin sa paligid, laking tuwa at gulat namin nang bigla kaming kinausap at inassist ng mga Pinoy. Andre, tsaka sino? Finally, may mga Pilipino. Shoutout sa inyo Sir Andre at Sir Jomar at sa ibang mga Pinoy na andito at sa mga iba pang mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Mabuhay kayo! Trivia! Napanood nyo ba yung Hangover 2? Dito kinuhaan yung ibang eksena dun. Yung iba nga nire-recreate pa yung scene na yan dito sa may stairs. In fact, unang-una sa menu nila yung The Hangover Tini that was created for the cast of The Hangover Part 2 while they were filming here. Kami, mamaya na kami magpipicture-picture dyan. Guys, yung sa itinerary kanina, pwedeng hindi na mabago yun at posibleng mapuntahan lahat. Choice na lang namin yun kasi siningit namin tong celebration ng anniversary namin. Pero kung wala to, mapupuntahan nyo lahat yun at posibleng makapagdagdag pa ng isa. Maybe night market or somewhere else na pwedeng mag-dinner. Mas masusulit nyo pa yung buong araw at gabi. Kaya naman, hindi na din ako masyado naglagay ng expense at tips dito. Balato nyo na sa amin tong gabing to. Subscribe mo yan, Dad. Huwag mo yan, like mo.
ng mushroom. And that's the end of our second day here in Thailand. Gumagabi na masyado. Kailangan nang umuwi at magpahinga dahil paniguradong mapapasabak na naman kami bukas sa adventure. More Thailand tips, guides, hacks, trivias, and expenses sa next video. Marami pa tayong pupuntahan at kakainan. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you, and God bless.